is because they venture into sales. Sales po ang magpapayaman po sa atin. Sales po ang magbibigay sa atin ng success na gusto natin. Wala pong yumaman sa 8 to 5 job. Ang yaman po ay nakukuha natin kung tayo ay magbebenta. So, halimbawa po kung ano yung nasa harapan nyo ngayon. Halimbawa, nasa laptop kayo, nasa cellphone kayo. Yung nagbebenta po ng laptop at saka ng cellphone, sigurado super yaman na ngayon. Di po ba? So, naisip ko, mag-business ako. And then, since sobrang advanced ng technology natin, and then dahil sa pandemic, nag-boom ang online selling. Kaya, yun yung naisip ko na online selling. So, I started 2022, and then yun nga nakilala ko si Mentor Ed. And then, ginusto ko lang magbenta ng barley. So, negosyo. Kaya ako ginagawa yung business with I Am Worldwide. So until now, caregiver pa rin po ako, and then nagla-live selling pa rin ako, and then ginagawa ko yung business with I Am Worldwide. So syempre po, may mga pangarap po kasi tayo di po ba? So lahat tayo nangangarap. So ibig po sabihin, kung may pangarap tayo, lakihan na natin, libre lang naman po mangarap. So nakwento ko po nung nakaraan na tinapi ko to na ako may malaking pangarap pagdating sa bahay. And then in my middle 20s pa lang po, may floor plan na ako, yung 10, 10 rooms na bahay na lahat may banyo. Tapos may library, may music room, may malaking living room na may yung isang wall niya, isang buong aquarium. Tapos po sa side ng living room may atrium, may mini garden sa loob ng bahay. Tapos po meron yung koi pond sa baba. Tapos overlooking yung sky. Kaya pagka nakatambay kayo doon sa gabi, makita niyo mga stars. Tapos, syempre, grand staircase. Tapos po, may malaki siyang, yung master bedroom, may malaki siyang terrace. Sa ilalim ng terrace, nandun yung 3-car garage. And then, sa pagpasok mo from the garage, merong recreational room. Gusto ko po meron 2 bowling lanes, may billiard table, may table tennis table, may dartboard, merong chessboard, may mini sala, ganyan. Tsaka may dance floor. Tapos may maliit na liquor bar. Ganun po kalaki yung pangarap kong bahay. Sabi nga po kasi nila, libre lang mangarap, so nilakihan ko na. So hanggang ngayon, pangarap ko rin po yung ganung bahay. Kahit na po nasa isip ko na mahirap maglinis, pero pag po meron kayong pambayad, madali po mag-hire ng maglilinis, di po ba? So what if po, syempre po, hindi lang bahay pinapangarap natin. Syempre po, mangangarap din tayo ng sasakyan. So alin po ba dyan ang gusto nyo sasakyan? Meron po tayo dyang BMW C4, yung color blue. Meron tayong Mustang, meron tayong Corvette, meron tayong Mercedes. Meron tayong, ano na nga ito? Oh my God, Corvette. At saka ito yung, nakalimutan ko na mga sa sobrang gagara ng mga kotse. Ayan. Siyempre po, pag meron, ayun, Lamborghini. Tapos, pag meron naman tayong mansyon, meron tayong kotse, syempre po, ang susunod nating pangarap, travel around the world. Actually po yung travel, kaya natin yung kunin eh. Madali lang mag-travel sa Hong Kong, sa Singapore, sa Malaysia, Indonesia. Pero, pag po sa I Am Worldwide tayo, travel libre. Makukuha natin siya ng libre right now po. Merong travel incentive ang ating Team Blast papuntang Switzerland. Alam niyo po ba na ito yung mga gusto mag-hit ng Switzerland, isa na ako doon. Nakarating na po ako ng Switzerland. Pero, kung meron akong bansang gustong balikan, isa yung Switzerland doon. Sobrang ganda po niya kasi talaga. As in, sobrang ganda. Kaya kung kaya nating i-hit na natin yung Switzerland para marating natin siya. Kasi sa Switzerland, mapipil talaga natin na nasa ibang bansa tayo. So yan, makukuha natin ng libre sa I Am Worldwide. Pero syempre, hindi lang yun. What if nakakabili tayo ng mga branded na mga bagay na hindi na natin tinitingnan yung presyo? Kasi kumikita na tayo ng sapat para bilhin natin yung mga bagay ng gusto natin na hindi tayo mamumroblema na babayaran natin yung credit card eventually, di po ba? So, dito sa I Am Worldwide, possible din po yan. Nagbibigay din sila ng mga luxury items ng libre.
Katulad ng mga Rolex, branded bags, mga ganyan na Louis Vuitton at saka Gucci, branded belt, and branded shoes and all that. So makukuha natin siya ng libre, kaya kailangan sipagan lang talaga natin. Pero isa pa sa mga pangarap natin, alam ko tayong lahat, gusto natin na makatulong sa mga tao. So paano tayo makakatulong kung tayo mismo wala? 'Di ba? You cannot give what you don't have. Kahit na gustong-gusto natin. Alam niyo po ba na ako minsan nararamdaman ko na gusto mong tumulong pero masakit sa iyo na wala kang maitulong, hindi po ba? So siguro po nararamdaman niyo rin 'yon na meron kayong mga gustong tulungan pero hindi niyo afford eh. So dito sa IM, pag nakuha natin yung ating time and financial freedom, kaya nating tumulong kahit na kanino. Hindi na tayo mag sa second thought na meron ba tayong itutulong. Sabi nga po, if you don't have big dreams and goals, you'll end up working for someone who does. So ganun lang po yun. Halimbawa po si Bill Gates, nangangarap siya, malaking pangarap niya. Pero tayo, wala tayong pangarap. Ang ginagawa lang natin, nagtatrabaho lang tayo para sa kanya. So sino yung nakakakuha ng malaking dream? Siya lang. So kailangan mangarap din tayo. And yung big dreams and big goals, hindi natin yan makukuha kung nakastuck lang tayo sa traditional na trabaho. Makukuha lang po natin yan kung tayo ay magnenegosyo. And ito po kailangan alam po natin ito. Very important. Kasi po minsan yung iba nadadala sa pagka nagkakaroon na ng maraming pera. So ang money po is just a tool. Hindi po yan goal. So ang goal po natin talaga, hindi para kumita ng limpak-limpak na salapi. Ang goal po natin is magkaroon ng freedom na makuha natin lahat ng pwede nating makuha sa pamamagitan lang po ng pera. Yun po yung dapat natin tatandaan. Kaya kahit pag po tayo nagkaroon ng maraming pera, wag po tayong magpapadala doon sa pera lang. Kasi po, tool lang po yan. I-consider po natin yan na tool. Kasi po, yan, pag nasunog, wala na yan. Pero ang goal po natin talaga, because of money, makukuha natin yung ating freedom, time and financial freedom. So, ito po yung topic natin, ladder to success. Kasi po, ang success po, hindi siya ganon kadali makuha. Yung po mga eto lang po yan eh, yung mga tao na biglang naging successful, katulad po nung sinasabi na tumama sa loto, hindi po success yung tawag doon. Nagkaroon lang sila ng pera, pero hindi masasabi na successful sila. Meron po kasing hagdan patungo sa tunay na success. Yun po yung pag-aaralan natin ngayon. Ang success po, pinaghihirapan. Hindi po yan yung nakukuha lang sa madaling paraan. Kasi po, ang mga bagay na nakukuha natin sa madaling paraan, madali lang din po yung nawawala. Lalo po kung wala tayong tamang kaalaman um, para i-handle kung ano man yung success na nakuha natin sa mabilis na paraan. So ano nga ba yung unang ladder to success? Ang lahat po ay magsisimula po sa atin. Hindi po sa magulang natin, hindi po sa mga anak natin, sa kapatid natin, sa kapitbahay, sa mga friends, hindi po. Sa atin po yan. Katulad lang din po ng kung mag-fail tayo lang din po yung may kasalanan. So tayo po, ang success natin, sa atin lang yan nakasalalay. Hindi po yan sa kahit na kanino. So, ano po ba ang pangalawang hagdan para magkaroon ng successful na buhay? Pangalawa po is, kailangan po natin magkaroon ng good listening and learning attitude. Siyempre po, kailangan nating marunong tayong makinig para po tayo matuto. Kasi po, pag po nakikinig lang tayo, kailangan po nakikinig with application, okay, mga mentors. Nakikinig with application. Doon po pumapasok yung may good listening ka, pero may good learning attitude ka. Sa learning attitude po kasi, doon pumapasok na nakikinig ka, pero ina-apply mo yung pinakikinggan mo. Hindi lang po basta pumasok sa kabilang tenga, lumabas sa kabilang tenga, nag-attend ka ng meeting ngayon, kinabukasan, baliwala na yun, nakalimutan mo na. Hindi po ganon. Kailangan po good listening, makinig ka, be attentive, and then learning attitude, apply mo.
Kasi po, yung knowledge without application, baliwala lang din po yun. So, paano nga ba yung good listening and learning attitude? Kailangan daw po natin maging mabait. Okay. Mga mentors, sa pagiging mabait, nakapasok na po dyan, kailangan humble daw po tayo. Kailangan po, meron tayong disiplina. Kailangan po, masunurin din po tayo. Kailangan po, alam po natin yung golden rule na kung ano yung gusto nating gawin ng mentor natin sa atin, kailangan ganun din yung ibabalik natin sa kanya. Di po ba? Kapag mabait yung mentor natin, kailangan mabait din tayo. Kasi po, kung ano yung ginagawa ng mentor natin sa atin is para po sa ikakabuti natin. Tsaka po, sa pagiging mabait po, diyan po mas makakabuild po tayo ng organization. Kasi po, sabi nga, people business po tayo. Kailangan po maganda po ang ating work environment. So pag mabait po ang lahat doon sa work environment natin, hindi po ba ang sarap po magtrabaho? Hindi po ba ang sarap po mag-business? At saka po dito po sa ginagawa nating business, long-term relationship po yung binibuild natin. Hindi lang po basta nagpa-pay in tayo and then nakuha natin yung commission, yun na hindi po. Kailangan po, i-build po natin yung long-term relationship sa mga magiging leaders po natin. Long-term relationship po dun sa mga mentor natin. Alam niyo po ba ang role po ng mentor? Ang mentor po ang possible magpabago po ng buhay natin. Kasi po sila po yung magtuturo sa atin ng mga tama at hindi natin tamang gawin. Kaya, kailangan po natin maging mabait. And then yung susunod po, we have to obey and listen. Sabi nga po, sumunod muna tayo bago tayo sumuway. Kailangan po talaga nating marunong makinig. At saka po, kailangan po papakinggan po natin lahat. Huwag po filtered yung pinapakinggan natin. Kung ano lang po yung convenience sa atin, yun lang pakikinggan natin. Kasi po, lahat po ng itinuturo sa atin dito sa IM Worldwide is sa ikakaunlad po ng business natin at saka sa build natin yung ating organization. Kaya napaka-importante po talaga na mag-obey tayo and listen. So example po dito halimbawa, kayo po, ako po hindi nakagraduate. Tapos yung mga leaders ko nakagraduate. Wag po natin yung tingnan na hindi naman siya nakagraduate, so bakit ako makikinig sa kanya? Wag po ganon. Kasi po nauna po kasi siya na gawin yung business. So mas alam po niya yung dapat na ituro sa inyo na dapat niyong pakinggan at dapat niyong sundin. Di ba po nga sabi ko, sa mabait, nakasama po doon yung pagiging humble. So, dapat po alam natin na mag-humble down po doon sa mga mentors po natin. Kasi mentor nga po natin sila eh. And then, yung pangatlo po, yun nga po, kailangan natin magkaroon ng yes mentor attitude kasi yung pong mga mentors natin, wala po silang ipapagawa sa atin na hindi na sa ikakaunlad natin. Wala po silang gugustuhin kung hindi umasenso din po tayong lahat dito sa ginagawa nating business with IM Worldwide. And then, hindi po tayo dapat magkaroon ng acne attitude. Ano po ba yung acne attitude? Yung alam ko na yan attitude. Kailangan po palagi tayong empty cup. Example po natin, yung mga billionaires na po natin, katulad po ni Bill Gates. Alam niyo po ba, si Bill Gates, nagre-read siya ng around 50 books a year. Si Warren Buffett naman po, nagre-read siya ng 600 to 1,000 pages sa libro per day. Just imagine po, ang dami nun 600 to 1,000 a day, ang dami po nun. Samantalang minsan ako pag nagbabasa mga 10 pages, inaantok na ako. Kasi alam niyo po ba, pagka nagbabasa tayo, natututo tayo. Pag umaalam tayo, wag nating ipairali na alam ko na yan. Kasi po, yung alam ko na yan, hindi po totoo. Kasi po, marami po tayo talagang hindi alam. Sa bawat araw po na nagdadaan sa ating buhay, sa bawat aspect na nakakaharap natin, meron po tayong matututunan. At saka alam niyo po ba, pag empty cup po tayo, ibig po sabihin, nag-unlearn po tayo. So natututo tayo
Mattend tayo ng meeting, natuto tayo, and then the next time ma-attend tayo ng meeting, mag-empty cup po tayo para po tayo naka-learn dun sa una, and then mag-unlearn po tayo para po tayo maka-relearn. Kasi po, ganun po yung pagiging empty cup. Kasi alam niyo po ba na yung knowledge, nagbi-build up po yan like compounded interest. So, acquire lang po tayo ng acquire ng knowledge. Kasi po, once na build up na po yan, ang dami nating alam. Wala po tayong ibang po. Tapos po may application, wala po tayong pupuntan talaga kundi maging successful. So, eto pa pong isa. Take over po natin yung fears natin. Eto po, ang dami ko po yan dati. Meron pa nga pong pinabasa sa akin yung husband ko na libro na Dance of Fears. Kasi ang fear po pala is false expectations appearing real. Yung takot po natin is a negative attitude. Yung nagkakaroon po tayo minsan tuloy ng analysis paralysis, analyze tayo ng analyze ng mga bagay-bagay. Tuloy ang nangyayari sa atin, nagwo-worry tayo. Nagwo-worry tayo sa mga bagay na wala naman tayong control. Hindi po ba? So, wag nating katakutan. Katulad po ng pag-i-speak. Wag natin yung katakutan. Kasi po, alam niyo po ba, dito sa I Am Worldwide, dito ko na-overcome yung fear ko of speaking in public. Speaking with people na hindi ko kilala. Kasi po dati ayaw kong kumausap ng mga hindi ko kilala kasi feel ko hindi ko kaya. Kasi feel ko hindi ako qualified, lalo po pagka yung medyo nakakaangat na sa akin yung tao. Parang feel ko hindi ako qualified na kausapin yun. Kasi yun nga, takot din ako sa rejection. Ayaw ko ng rejection. Sa lahat po ayaw ko na nare-reject. Kaya nag-back off ako doon. Pero dito ko sa I Am Worldwide natutunan na hindi ko pala siya dapat katakutan. Kasi ang kailangan ko lang aralin para hindi ako matakot kung ano man yung sasabihin ko dun sa taong kakausapin ko. Kasi alam ko. Kaya wag po nating kausapin yung, ay takatakutan yung fear. Kasi po, tinuturo nga po dito sa I Am Worldwide, kailangan palagi tayong positive. And fear po is a negative attitude po. Kaya wag po tayong matakot. And don't be afraid to fail. Okay. Failure is part po ng success. Wala pong tao na naging successful na hindi nagdaan sa failure. Ang failure po is normal. Okay po. Example, si Jack Ma po, yung may-ari ng Alibaba, AliExpress. So, ang nangyari po sa kanya, gusto niyang makatapos ng pag-aaral sa Harvard University, pero 10 times siyang ni-reject ng Harvard, hindi siya tinanggap. Tapos po, nag-apply siya sa KFC nung nakatapos na siya. Nag-apply siya para magtrabaho sa KFC. Alam niyo po ba, out of 24 applicants nung time na yon, yung 23 po natanggap, siya lang yung hindi. So isipin niyo yon, di po ba? Pero nag-give up ba si Jack Ma? Hindi siya nag-give up. Nagdire-diretso siya. Naghanap siya ng ibang trabaho. Nag-invest siya, tapos naghanap siya ng investor, ang daming nag-reject sa kanya, pero hindi siya huminto. So, gano'n na ang net worth ni Jack Ma ngayon? Billions of dollars na. So, another example, si Abraham Lincoln. So, si Abraham Lincoln po, lahat ng candidacy niya, candidate siya as mayor, nag-candidate as congressman, senator, lahat yun hindi siya nanalo. Pero huminto ba siya? Because gusto niya maglingkod sa tao. Because may goal siya. Ang goal niya is maglingkod sa tao. So, hindi siya huminto. So, what happened? Eventually, he became one of the presidents of the United States. Hindi po ba? Si J.K. Rowling, yung susulat ng Harry Potter. So, ang daming nag-reject sa kanya. Sabi, walang kwenta yung manuscript niya, walang kwenta yung storya niya, ganyan, and all that. 12 times yata siyang na-reject nun. Pero, huminto ba siya? Hindi siya huminto. Naghanap pa rin siya ng tatanggap doon sa manuscript niya. And then eventually, merong isang tumanggap. Di ba? Kasi, parang yung ginagawa lang natin, nag-offer tayo ng business sa mga tao. And then, hindi nila tinanggap. Why? Only because hindi kasi nila naiintindihan pa kung ano yung ino-offer natin sa kanila. Pero, pag meron tayong tao na nakausap, tapos naintindihan kung ano yung ino-offer natin, definitely, magjo-join yun, di ba? So,
yung fail ngayon, fail, okay lang yan. KFC, 1,007 na walang tumanggap doon sa fried chicken niya. Pero kung huminto siya, hindi ba? Wala tayong KFC ngayon. Pero hindi siya huminto. Naka 1,007 na nga siya eh. So sa 1,008 niya, doon niya nakilala yung nag-invest doon sa chicken niya. Kaya meron tayong KFC ngayon. And gaano karami na ang branch ng KFC, hindi po ba? So, kailangan lang po yung failure, i-view natin siya as a challenge. View natin yun as a challenge. And then i-view ngayon natin yung challenge as an opportunity. Opportunity para makuha natin yung success na gusto natin makuha. Ayun. So, and ito isa, decide not to quit. Kasi po, wala pong successful na tao na quitter. Lahat po yan palaban. Kasi po, pag nag-quit tayo, doon natin masasabi na nag-fail tayo. Kasi po, failure is not a failure unless we quit. Sabi nga po yan palagi ni Mentor Ed. Kaya, sa kahit ano pong aspeto, whether dito sa IM Worldwide or kung ano man po yung mga ginagawa natin, quitting is not an option. Yes. Yeah, quitting is not an option. Kasi bakit ka magkukwit? Dapat po ang mentality natin, nagawa nga nila eh. Nagawa nga ng mga higher mentors, nauna lang sila sa atin. Pero kung ano yung nagawa nila, possible din nating magawa yun. Kaya kung ano yung nakamit nila, possible din nating makamit yun. Sabi nga po, pwede tayong mapagod. Hindi naman masamang mapagod. Pero, wala lang pong susuko. Walang sukuan, sabi nga po, laban kung laban. Dire-diretso lang po tayo. Kasi pag sumuko tayo, wala na. That's the end of everything. Sumuko ka na eh. Pero hanggat hindi ka sumusuko, hanggat lumalaban ka, possible. Possible natin na makuha yung time and financial freedom. Kailangan lang po talaga malinaw po sa atin yung reason kung bakit natin ginagawa itong business with IAM Worldwide para po hindi natin maiisip mag-quit. Kasi kung malinaw po sa atin why we are doing the business, definitely quitting is not an option. Ayun. So, and discipline ourselves. So, kailangan po talaga natin ng disiplina. Wala pong successful na tao na walang self-discipline. Kasi po, ang self-discipline po ang isa sa key para ma-maintain natin na mag-grow tayo sa kung ano man yung ginagawa natin dito sa business. Sabi nga po, motivation can get us going, pero yung discipline po ang magkikip sa atin na mag-grow. So, ulitin ko, motivation can get us to go wherever we wanna go, pero yung discipline ang magkikip sa atin para mag-grow. Kasi po, pag go tayo ng grow, pero pag go tayo ng go, hindi tayo nag-grow, bali wala din po yon. And discipline, self-discipline po ang magbibigay sa atin na mag-grow tayo sa kung ano man yung ginagawa natin sa buhay natin ngayon, whether it be doing IM Worldwide or something else. Kailangan po palagi tayong discipline po ang makakapagbigay sa atin ng focus. Focus po to focus on the process and not just on the end result. And ang susunod po, ano na nga yan? Our mind is like a parachute. It is best used when it is open. Siyempre po, pag yung parachute hindi nag-open, mamamatay na po yun. Mahulog na siya. So, kailangan po tayo open. Sabi nga po ni Mentor Shirley May, kailangan po natin open mindset. Kasi po, mindset po is everything. Para po maa-absorb po natin. Kailangan po may tamang mindset tayo para po maa-absorb natin ang mga bagay-bagay ng tama. So, sabi po dito, coincidence or not, if the alphabet A to Z
is equals to numbers 1 to 26, then yung knowledge po is equivalent to 96%. And then, yung hard work is 98%. So, ibig po sabihin, pag may knowledge tayo, isa na po yan sa kumbaga, isa na po yan sa ingredient. Kumbaga sa menu po ang success. Isa na po yan sa ingredient to success. Ang hard work is another ingredient to success. Pero, ang sabi po, hindi sapat yung knowledge lang and hard work para mag-succeed tayo sa buhay. Dahil po ang number one key para mag-succeed po sa buhay is tamang attitude. Kasi po ang attitude po is 100%. So, ayan, attitude po kasi is everything, okay? And life is 10% what happens to us and 90% of how we react to it. So, 10% lang po yung kung ano yung nangyayari sa atin. Pero kung paano tayo nagre-react, doon po lumalawak yun. So, paano ka ba magre-react sa mga bagay-bagay? Katulad po ng paggawa ng business with I Am Worldwide. Kaya ko ba? Can I do it? Versus kakayanin ko. Hindi ba? Parang sa isang bagay, I cannot do anything. I cannot do anything about it versus may pag-asa pa. Parang ganun po. So, kaya ko bang gawin yung I Am Worldwide? Don't question yourself kung kaya mong gawin. Ang sabihin mo, kakayanin ko. Kasi, tinuturo naman lahat eh. Kasi po, the way we see things reflects who we are. Ayan. Ito muna. I may not be there yet, but I'm closer than I was yesterday. Kasi po, pag po nag-aaral tayo para sa personal growth natin, especially dito sa paggawa natin sa business, definitely po, you are gonna be closer kung ano yung gusto mong makuha than yesterday. Para po ngayon, makakaalam kayo ng mga bagay-bagay na hindi nyo pa naririnig, you are closer already to what you want to get. Malayo pa, parang ako po, malayo pa ako sa gusto kong marating to time and financial freedom. Pero malayo na ako. In 1 year, ang layo ko na. Sa totoo lang, paano? Not just because I earned more than 600,000, not because naging Sapphire Elite Executive ako. No. Because ang dami ko nang alam. Personal growth, mga ments. Yun eh. Kasi yung personal growth natin, yun yung makakapagtulong sa atin para makuha natin yung end result na gusto nating makuha. Na nakuha na ng mga mentors natin. Di ba? So yun. Ang layo ko na than before. From being mahiyain or being someone who lacks self-confidence. My God. Parang siguro ngayon kahit sino pakausap niyo sa akin, kakausapin ko eh. Parang ganon. Ganun na siya kalayo. In just 1 year, mga mens ha. 1 year lang, pero ganun ako kalayo than I was before. So, isa yan sa thankful ako sa I Am Worldwide. Yes po. Sobrang, actually, hindi lang better version. Best version na ako than I was. 'Di ba? Best version na talaga. So, dito naman, we don't see things as they are, we see things as we are. Kasi nga po, kung paano natin tinitingnan yung mga bagay-bagay, doon tayo nagre-reflect. The way we see things reflects who we are. Paano ba natin tinitingnan yung mga bagay-bagay? Example po dyan yung poor mindset and mindset ng mga mayayaman. Okay? So, ang poor mindset po, halimbawa, mahirap lang ako, mamamatay akong mahirap. Versus yung mindset na growth mindset na mahirap ako ngayon pero gagawin ko ang lahat para mawala ako doon sa hirap. Di po ba? Ang galing. Yes, growth mindset versus the fixed mindset. So yung fixed mindset parang tinanggap mo na eh.
tinanggap mo kung nasan ka na lang. Hanggang dito na lang ako, wala na akong mararating. Pero yung growth mindset, hindi ako hanggang dito lang kasi may kaya akong gawin. Dapat po ganun, ganun yung mindset natin. Sabi nga po, mindset is everything. Lahat po, alam niyo po sa dami ng podcast, sa dami ng videos na napapanood ko about success story ng mga tao, wala silang ibang pinipinpoint para maging successful kundi tamang mindset. Ikaw, tayo, kung ano yung mindset natin sa mga bagay-bagay, doon po tayo magiging successful. So, ano bang meron tayong mindset? Poor mindset ba tayo o meron tayong growth mindset? Yes po. Parang ganito, nagkaroon tayo ng problema. Yung kausap natin ayaw mag-pay in or nag-change ng mind. So, titake ba natin yun as a burden? Malulungkot ba tayo? Mapofrustrate ba tayo? Madidisappoint ba tayo? Or iti-take natin yun as a way to improve ourselves. Positive. So, siguro may mali akong nasabi. So, next time, gagandahan ko yung presentation ko. So, next time, aaralin ko pang mabuti yung IBP para mas maintindihan ng mga client. Para hindi na ako ma-reject. Parang ganito lang yan eh. Pag may nagsabing mahal ang product, tatanggapin na lang ba natin na mahal ang product? Ay, oo nga, mahal ang product na ako, mahirapan akong ibenta ito. Versus, mahal yung produkto. Pero sabi nga ni mentor, Maritoni, mahal siya, pero kaya siya mahal, maganda yung quality. Mahal siya kasi yung efficacy niya. Hindi ba? So dapat, dito na papasok sa mindset yung dapat alam nating batuhin ng ng objection, yung rejection niya. So, kailangan talaga nating aralin yung business. And then, mindset, kailangan ang mindset natin, always positive. Isa yun sa ginusto ko dito sa I Am Worldwide. Always positive. And yan sa karamihan ng mga leaders ko, tinuturo ko yan pag may problema sila. In general na problem, not just with I Am Worldwide, just be positive. Kasi pag negative is something we don't have any control of. So bakit tayo maglilinger sa negative? Let's just be positive. We have to think positive, do positive, just be positive. Alam niyo po ba na ang positivity is contagious? So pag positive ka, ang mga tao sa paligid mo mahawa sa'yo, positive na din sila. And then ito pang isa, why we shouldn't have bad attitude. Kasi po ang bad attitude is like a flat tire. If you don't change it, you'll never go anywhere. Di po ba? Flat yan eh. So, kailangan pa natin yan ipabulkanize. So, pabulkanize natin yung mindset natin para magkaroon tayo ng tamang mindset mga mentors. Ayan. So, yung susunod is learn, okay? Learn networking skills. Number 1 po yan. Networking skills. So, basics. Kailangan po nating aralin yung basic. Kasi po, lahat ng bagay nagsisimula sa basic. Ano ba yung basic? Lahat po ng successful na tao, lagi po nilang sinasabi, huwag nating kakalimutan kung ano yung basic. Kasi sa basic natin, palaging malalaman kung ano ba talaga yung dapat nating aralin sa simula't simula. Kasi paulit-ulit lang po yan, parang cycle. So nalaman natin and then balikan ulit natin yung basic para diretso ulit tayo doon. Continuous natin makukuha yung success pag binabalikan natin yung basic. So ano bang sa basic? Kailangan po nating matutunan mag-encode, okay? Mag-encode. Kasi po, ang encoding po, napaka-importante. Dito po marami pong nagkakamali. Kaya po, kailangan master. Hindi lang po natin, basta natin aaralin ng encoding, ima-master po natin yan. Kasi po, dyan po nakasalalay yung positioning ng mga leaders natin. Dyan po nakasalalay kung paano natin makukuha yung mga rank, paano natin makukuha yung mga incentive. Kailangan po, tama po yung pagkaka-encode natin ng mga pay-ins po natin. So, yung susunod is manual discussion. So, manual discussion, kailangan po ituro natin yung basic manual ng paggawa ng business with I Am Worldwide.
Lalo na po yung mga bagong leaders natin. Kung ano po ba yung mga dapat nilang gawin pag after nila mag-join, okay? Kailangan po willing tayo, nagabayan po, at saka tulungan po yung mga magiging leaders natin, lalo na po yung mga bago. Alam niyo po ba kung bakit kailangan tayo maging willing? Kasi po sa atin po nakasalalay kung paano po sila mag-win then dito sa business. Sabi nga po ni Robert Kiyosaki, hindi po tayo kailangang maging selfish. Kailangan po kung ano yung nalalaman natin, i-share po natin sa mga magiging leaders natin. Kasi po, we will never win in network marketing pag hindi tayong willing i-help yung mga leaders natin para sila din mag-win. Kailangan po lahat po ng alam natin, i-share po natin sa kanila. And then, syempre po, tee-up. Kailangan po alam natin kung paano natin iti-tee up yung bawat isa. Yung, yung mga mentors po natin, iti up po natin sa mga bagong clients natin. Para po, magkaroon din po sila ng motivation and inspiration po. And then yung mga, syempre po, hindi naman din po tayo magpapakausap sa mentor natin na mga clients natin kung hindi din po natin muna iti-tee up yung client natin sa mentor natin. Siyempre po, bigyan na natin sila ng heads up para po hindi naman sila nagkakagulatan. Dito po pumapasok yung ABC rule. So, kailangan po alam din po natin yung ABC rule natin. And then presenting and closing a deal. So, hindi lang po presenting and closing a deal, kailangan po nating i-master yung IM5. So, magsimula po tayo sa prospecting, inviting, presenting, closing, and follow-up. Especially po presenting kasi po wala pong nag-succeed dito sa Business with IM Worldwide na hindi marunong mag-present. Hindi po tayo magsasucceed kung hindi tayo marunong mag-present. Kasi po sa presentation nakasalalay ang business po natin. Sa kailangan i-master din po natin yung presentation. Pero I suggest i-master na po natin yung IM5. And then Facebook marketing. So kailangan daw po ayusin natin yung ating Facebook. Aralin po natin yung Facebook lift ni Mentor Aika. Ayusin natin. Kailangan po lahat po ng nasa Facebook natin is nag-e-encourage ng positivity lang po. Wag po tayo maglalagay ng negative doon kasi po na-attract po ng mga magiging prospect natin yung negativity. So iisipin po nila na ayoko na mag-join dito kasi napaka-negative naman itong tao na to. So, kailangan lang po palagi lang maganda para po maganda din ang magiging balik sa atin. And then, starting small groups. Okay. So, dito po, siguro example ko dito yung kailangan po nagmi-meeting tayo with our leaders. Katulad po ng mga ginagawa ng ibang higher mentors natin ngayon para po nabibigyan din natin sila ng motivation and inspiration, natuturo natin sa kanila yung mga dapat nilang gawin, yung mga hindi na nila dapat gawin dito sa business natin with IM Worldwide para po magkaroon pa yun ng magandang relationship po sa ating mga leaders and sa ating mga mentors po. So, learn the business and learn the business fast. Ayan. So, kailangan po, alam niyo po ba, ito yung isa sa natutunan ko din nung nagsisimula ako. Kasi nga po, nung nagsisimula ako, nag-walk out yung client ko. So, sabi ko, I have to learn the business para next time, hindi na siya mag-walk out. And I did it fast. Kaya po, natutunan ko siya, natuto ako ng mabilis. Even po yung pagpe-present po ng IBP. Inaral ko po siya talaga. And sa business po natin, hindi siya madali. Depende po sa effort natin. Pero pag magbibigay po tayo ng effort, aralin yung business, makakakuha po tayo ng tamang knowledge, ng malawak na knowledge na po pwede po nating in-apply sa paggawa po ng IM Worldwide para po matutunan po natin lahat-lahat and then maipapasa po natin yon sa mga leaders po natin. And wala po tayong pupuntahan pag nangyari yon kung hindi mag-earn. Alam niyo po ba kung bakit? Pag nag-acquire po tayo ng napakaraming knowledge, pag po talaga inaral natin yung business, edge po natin yon. Sabi nga po, hindi po ba, lamang talaga po yung may alam. Kahit po saang aspeto, lamang na lamang po talaga yung may alam. So,
kailangan po talaga natin siyang aralin. And aralin po natin ng mabilis. Okay? And paano natin gagawin na maaral siya ng mabilis? Trainings po. Attend po tayo ng trainings, mga mentors. Hindi na po yan kailangan parang pinupuwersa po tayo ng mga mentors natin na, uy, attend ka naman ng training. And then, um, ang gagawin natin, napakarami nating excuse. Wala pong nag-succeed ng puro excuse, mga mentors. So, iwasan na po natin magbigay ng excuse po sa pag-attend ng training. Kailangan po, sa training po kasi tayo natututo. Napaka, ano no, napakaswerte po natin na binibigyan tayo ng ganitong training ng company na hindi natin kailangang magbayad. Alam niyo po ba sa Facebook, ang daming offer ng training para magkaroon ka ng self-improvement, pero kailangan mong magbayad. Dito po sa I Am Worldwide, hindi na nga siya, hindi na nga, hindi na nga tayo magbabayad eh. A-attend na lang po tayo. So, kung talaga pong gusto nating makuha yung goal natin to time and financial freedom, ito po yung number one na kailangan nating gawin. Mag-attend po tayo ng training. Alam niyo po ba, pag-attend kasi ng training, nasusurround na natin yung mga sarili natin with positive people. Lahat po ng nandito sigurado positive people po yan. Sure po ako doon. And then mentoring. So, kailangan po dito nga po. Kailangan po may mentoring. Kailangan po kino-coach po natin. Kino-culture po natin yung ating organization. Kailangan po maturuan din natin sa kanila kung ano yung mga natututunan natin. Ayan. And then, sharpening your saw. Ayan. So, magkwento po tayo ulit. Baka po hindi pa naririnig ng iba dito yung kwento tungkol po sa sharpening your saw. So, example po ulit natin, si Mentor Ed at si Mentor Mark. So, si Mentor Mark po, at saka si Mentor Ed, mag-work sila, puputol sila ng puno. Ngayon, ang ang time nila para pumasok doon sa trabaho is 6 o'clock. Okay? So si Mentor Mark, diretso na. Habang papunta sa trabaho, kumakain na siya. Parang yung ginagawa ko minsan, nagdadrive, kumakain, ganyan. Pero si Mentor Ed, nag-breakfast pa muna siya. Ngayon, pagdating sa trabaho, so putol sila ng kahoy. Pagdating ng lunchtime, si Mentor Mark, 15 minutes lang, tapos na siya, tapos balik na siya, nagpuputol na siya. Si Mentor Ed, inabot pa ng 1 oras bago pa bumalik. Tapos si Mentor Mark, nagmerienda pa. Kasi pagod na siya. Nagmerienda pa siya. Si Mentor Mark, dire-diretso, wala merienda. Si Mentor Ed, nagmerienda pa siya. Kasi basta nag-break time pa siya. Tapos, pagdating ng 5 o'clock, eto na, bilangan na ng puno. Naputol ni Mentor Mark is 200 na puno. Si Mentor Ed, 200 na puno din. So, paano nangyari yun, mga mens? Ganito po kasi yun. So, nung 6 o'clock, bago pumasok si Mentor Ed, hinasa muna niya yung Sonya. Nung nag-break time, hindi siya bumalik agad para magputol ng puno kasi hinasa niya ulit yung Sonya. Nag-break time pa siya nung hapon kasi hinasa niya ulit yung Sonya. So ano pong nangyayari? Dahil palaging matalim yung Sonya, mas mabilis siya nakakaputol ng puno. So ganun lang po yun. Pag hinahasa po natin yung kaalaman natin, mas mabilis po tayong natututo, mas mabilis nating magagawa yung business, mas mabilis nating makukuha yung goal natin to time and financial freedom. Kasi po pag alam natin kung ano yung sasabihin natin sa mga client natin, mabilis po natin silang makukonvince to join the business. Yes po. Siyempre po, bida po si Mentor Ed. Ayan. Ayan. So, the key to success is to consistently surround yourself with positive, successful people. Kasi nga po, sabi ko nga po, yung positivity contagious yan. Yung pag po sinusurround natin yung sarili natin with successful people, possible po din na maging successful din po tayo. Sabi nga po,
tell me who your friends are and I'll tell you who you are. So, kung ang kasama natin puro successful, the people will think na successful din ako. Yes, law of attraction and law of association po. Law of association. Associate natin yung sarili natin sa mga positive, successful people. Kasi po, yung mga positive, successful people, diyan po sila po yung possible makatulong sa atin na mas stay focused tayo on our goals and ma-overcome po natin lahat ng challenges na mapagdadaanan natin, especially sa paggawa natin ng Business with IM Worldwide. Ayan. Learning po ba tayo mga mens? Pakitype nga po if learning. Ayan. So what you have learned. Ayan. So thank you po sa mga nagpa-participate. So ngayon po, ang next po natin na gagawin, yung next po na step to the ladder of success. What we have learned, we have to teach. Everything po. Alam niyo po ba na ang pagtuturo is, pag nagtuturo po tayo, we are learning twice. Kasi po yung natutuhan natin, pag itinuturo natin, natututunan din natin siya ulit. Pag yung natutunan natin, itinuturo natin, na ma-master po natin siya. And everything that we are, we have to pass it down to our downlines. Lahat po, knowledge, skills, and even our attitude, our mindset. Lahat po yan, kailangan po na ituro po natin sa mga magiging leaders po natin. Ayan po. Kasi po, pag nagtuturo tayo, diyan po tayo, nabibigyan po natin sila ng encouragement, nai-ignite po natin sila, nagbibigay natin sila ng tamang information, nai-inspire natin, nai-empower natin sila na mag-grow din, para mag-shine din, para mag-succeed din, para mag-excel din, and develop themselves. Yung kabuuan po nila. Yes po, yung hindi lang siya sa'yo magstay, kailangan i-share. Yeah, lahat po, hindi lang sa atin yon. Huwag po nating solohin. Di po ba kanina sabi nga ni Robert Kiyosaki, para po mag para po tayo mag-win in network marketing, we have to teach everything to our downlines so they could win as well. That's how we will win. Kasi po, we will never win kapag hindi tayo nagpasa sa ating downlines. Yan po papasok yung next step to ladder, which is duplicate. So, sa duplicate po, leaders create leaders po. So, leader tayo, then we have to create leader. Para po kung ano yung, sabi nga po, kung ano yung puno, yun yung magiging bunga. So, leaders tayo, we have to create leaders as well. So, kung ano yung alam natin, ipasa natin yan. Diyan po kasi tayo mali-leverage. Duplication po talaga is the name of the game. Pag po ginawa natin, if we do the right thing, there is a far better chance that our leaders will do the right thing as well. So, ganito po yung duplication. Para lang po tayo nagdo-duplicate ng key. So, ang isang pinto po, hindi yan mabubuksan ng duplicate kung hindi po parehas na parehas yung duplicate key. Kailangan po parehas na parehas siya. So, ibig pong sabihin, hindi po magwi-win yung leader, hindi po magwi-win yung leader natin kung hindi po natin maipapasa sa kanya yung kaalaman natin dahil nag-win din tayo. Kailangan po everybody will win. Kaya nga po lagi kong sinasabi na kailangan ko kayo, sa mga leaders ko, kailangan ko kayong tulungan. Kailangan ko kayong i-assist para mag-succeed kayo dito. Kasi that's the only way para mag-succeed din ako. Dahil hindi ako magiging successful pag hindi magiging successful ang leaders ko. Ganun lang po yun. So, ito pa po yung isa, yung true leaders daw po, hindi lang siya basta nagki-create ng followers. They create more leaders. So, duplicate po natin. Duplicate, duplicate, duplicate. Ituro natin lahat. A leader is one who knows the way. So, tayo yung leader ang nakakaalam ng way, siya yung magli-lead, goes the way, and siya yung mag-show the way. Ganun lang po. Kailangan po maging ilaw po tayo ng mga leaders natin sa pag-akyat nila sa ladder of success.
tayo po yung mag-guide sa kanila. So pag kailangan po, yung ginagawa natin, tama, para sila din, tama din yung magagawa nila. So, kailangan po, mindset natin ha, palaging tama yung ginagawa natin dahil tayo yung susundan ng mga leaders natin. So, wag po tayo magkakamali dyan. And then, delegate. So, yung next po is delegate. Means to mentor. So, delegate, the role of a mentor is to guide, teach, support, encourage. Mag-lead by example to inspire, coach, mag-create ng vision, teamwork, and para tayo mag-win lahat. So, ibig pong sabihin, the delegation is division of tasks. So, kailangan po, i-delegate na natin yung ibang mga bagay-bagay. So, sa akin po, ang ginagawa ko ngayon, yung pag-a-assist sa pay-in ng ibang leaders, pinapasa ko na sa ibang leaders ko. Yung pag-IBP, alam na din ng ibang leaders ko, bahala na din sila mag-assist doon sa mga leaders nila. Even encoding, napasa ko na din sa kanila. Ngayon, yung pag-submit ng income, pasa ko na rin sa kanila. Ganun po. Para po, hindi lahat tayo. Kasi po, nakakapagod po yung maging one-man army. At saka po yung delegation, that's how we build trust po dun sa mga leaders natin na kaya din nila yan gawin. Kailangan po natin silang pagkatiwalaan na kaya din nila gawin, na palaguin yung organization nila. And then, yun na rin po kasi yung chance nila na maging leader. Kailangan po maipakita natin sila na gawin mo yan, that's how you are gonna be a leader as well. Parang ganon. Kasi po pag tayo tayo lang yung matututo. Hindi sila matututo. So, kailangan din nilang matuto. And para po tayo matuto ng totoong matuto is kailangan po may application. So, kailangan natin ipagawa sa kanila para matuto sa kanila. Hindi lang po basta sinabi natin, kailangan natin ipagawa. Kaya para lang po yung sa skills, sa skilled person, mas natututunan po yung isang bagay pag ginagawa on the spot kesa yung sinasabi lang by words na tinuturo kung paano gagawin. Parang ganun yon. Yeah, trust your leader sa delegation. Kailangan po talaga. And then, syempre po, pag naka-delegate na tayo, ito po pala, yung 4 stages of delegation. Ang una po, I do. I have to be the example. I have to make my leaders realize kung ano yung importance na kailangan alam mo. So I have to do it, and then I have to do, pero kailangan mo makita how I do it. I do and then you watch. Ganyan. And then, ipapasa ko na sa kanya. De-delegate ko na sa kanya. Ikaw na gumawa, pero titingnan ko how you do it. Kasi para pag may mali, itatama natin. Ganon. Pag tama, then we can tell the leaders na, sige, tama na yan, kaya mo na. And then that's the time na you do it na with someone else. Kasi kaya mo na. Hanggat hindi kaya, gabayan mo, you do, I watch. Pag kaya na, then you do it with someone else. And then, ikaw naman yung pupunta sa 4 stages of delegation. You do, and then you do, your leader watch, ganon. Cycle lang siya, pasa-pasa. Kailangan talaga may delegation tayo para hindi tayo lahat yung gumagawa. And then, syempre, pag naka-delegate na tayo, definitely, mamumultiply na. Doon na pumapasok si Mentor Carol. Kaya na niyang i-handle yung mga leaders niya. So, tapos, na-duplicate ko na siya. Nag-delegate na ako sa kanya. Ikaw nang bahala sa mga orders niyo. Ikaw nang bahala sa mga leaders mo. And then, para makakatutok naman ako sa ibang leaders ko. And then, sila naman yung tuturuan ko. Sila naman yung iduduplicate ko. Sila naman yung magde-delegate ako sa kanila. That way, hindi lang tayo nagdadagdag ng leaders na multiply. Kasi, paano yon? Na-delegate ko kay Carol. Si Carol ngayon, de-delegate niya na sa mga leaders niya. So, namumultiply siya. Yung leader niya magde-delegate na sa mga leaders nila. And then, multiply na siya. Multiply na ng multiply. Dito nga po sa company natin, hindi tayo basta nagdadagdag.
namumultiply tayo. Parang cloning lang yan. Clone lang tayo ng clone. Para pong cell, sabi nga po, nakalimutan ko sino nagbigay. Yung cell na buo, nabiyak, and then yung nabiyak na cell, nabiyak ulit, nabiyak, dumami ng dumami yung cells. Parang virus lang po yan. Lumaganap na ang virus. Pag na-multiply, syempre po, ang kasunod, malaking network. Yun na po yun. Malaking network na siya. Wala na po yung ibang pupuntahan. Kung hindi, malaking network na siya. And hindi lang basta po local, expect worldwide network. Pero, syempre po, paglaki ng network, paglaki din ng challenges, ng struggles. So, kailangan din po, alam natin harapin yung worldwide struggles, lahat ng challenges. Babalik po tayo dun sa sinabi ko kanina. We have to always see challenges as opportunity for growth. Para po, palagi lang tayong nasa positive side. Hindi po tayo maninega para hindi po tayo dadating dun sa quitting moment. Okay? Para po, hindi tayo dadating sa failure. Hindi po ba? So, dire-diretso lang tayo, even may struggles, even may challenges, diretso lang tayo. Kasi po, lahat ng bagay, nagdaan po sa matinding pressure, lalo na po pagkuha natin ng success sa buhay. Sabi nga po dito, don't expect to have a big network if you cannot handle the big pressure. Pressure po ang humawak ng tao. Dati po alam nyo, nagnegosyo po ako ng tahian. And then, sabi ko sa sarili ko, matitigas po ang ulo ng mga skilled workers. So sabi ko sa sarili ko, ayoko na magnegosyo ng may hahandle akong tao. Kasi matigas nga ang ulo. Pero hindi po pala. Depende lang kung ano yung mindset mo ng pag-handle ng tao. Kasi pag nag-handle ka ng tao, nakapag-duplicate, delegate ka, nag-multiply, big network. Yun. Yes po, diamonds are made from pressure. Hindi po kikintab ang diamante kung hindi dumaan yan sa pressure. Ganun lang po siya. So, big network. And then, syempre po, pag naka-big network na tayo, ano pong kasunod niyan? Ang kasunod, ito po pala, bago po yung kasunod ng big network. Ang sabi nga po, I would rather earn 1% of 100 people's effort than 100% of my own effort. Para lang po yung one-man army. So kung ikaw lahat ang gagawa, hindi ka magde-delegate, lahat ng hirap nasa iyo. Tapos maliit lang ang magiging income mo. Eh kung ipapasa mo, yung ginagawa mo halimbawa, pinasa mo sa mga employees mo or sa mga leaders mo. So nag-delegate ka, na-duplicate. Sabi nga po yung delegation is the law of leverage. Sabi nga po ni Mentor Ed. Law of leverage. Kailangan po natin, alam natin kung paano mag-leverage. So, kailangan po aralin din po natin yung law of leverage para po alam natin kung paano tayo magle-leverage ng mga tao. Para po, dyan po natin mas mabilis makukuha po yung success na gusto natin makuha. Then, syempre po, pag nagkaroon tayo ng big network, kasunod po yan, big income. So, big income po. Katulad po niyan, June 2024, 1 million. 1 million in a month income. Just imagine, 1 million in a month. Grabe po yan. Grabe siya talaga. And then, sabi nga po, the future is so bright. Para po yung yung light at the end of the tunnel. Nasa tunnel po tayo sa ngayon. Medyo madilim pa siya, tunnel. Pero wag tayo huminto kasi tanaw natin yung light sa dulo ng tunnel eh. So yan po yung I am worldwide. Tanaw natin yung dulo niya eh. Ngayon, dire-diretso lang tayo. So, dito po sabi, the future is so bright, you gotta wear shades. Bakit naman po hindi? 1 week income po, 1.4. Di po ba? 1.5 million, 1 week. 1 week lang. Ako nga po, nung una, pangarap ko nga 100,000 a week lang eh. Pero ngayon, di na. 1 million a week, pwede na pangarapin yan. Wala mang bayad di po ba? Why not? Malay nyo, makuha natin. Depende nga yan sa ating effort, di po ba? At saka sa ating, ano,
willingness na matuto. Ayan. So, and then, pag big income, syempre makukuha natin ng big dreams. Okay? Pero, ang big dreams po, nag-i-start nga po, inside sa atin. Kailangan lang natin mag-take ng courage. Mag-involve ng napakaraming effort. And maging handa sa mga mistakes, sa mga struggles, sa mga challenges. Yes, lumaki na po ang psychological wallet. Ayan. Ayan. And then, kailangan nating i-build yung character natin. Tamang mindset, tamang attitude po. Tamang attitude. Kasi po lahat po yan, yung courage, yung effort, yung face mistakes, mag-build ng character, they are all achievable. Big dreams is achievable po. Kasi po, kung nanonood kayo ng mga rags to riches stories, big dreams po is possible. Possible siya talaga. Ngayon, ang tanong lang po, ano ang kaya mong ibigay para po makamit mo yon? Hindi po ba? Sabi nga, ulitin po natin, the goal isn't about the money. The goal is living life the way we want to. Ano ba yung gusto mo? Ano ba yung gusto mong buhay? Hindi po ba? Ano ba yung gusto mong buhay ng pamilya mo, ng mga anak mo, ng husband mo, ng parents mo? Ano ba yung gusto nating buhay? Yun yung dapat, dun, dun tayo dapat nakatutok. Hindi lang basta kumita ng pera. Ano ba yung gusto mo sa buhay in totality? So, yun po yung i-focus natin. Shirley May Sibula, naka-McLaren. Sana makasakay ako dyan. And ito, Mentor Marlon and Mentor Michelle, three-story house. Three-story house, mas malaki po dyan yung dream house ko. Ayan. So, ang tanong po, bakit tayo hindi pa successful? Okay? Why am I not successful yet? Question ko din yan sa sarili ko. Why am I not successful yet? Because even I have big dreams, I don't have big income. Okay? Wala pa akong big income eh. Kasi wala pa akong malaking network. Bakit ako walang malaking network? Hindi pa kasi ako nakaka-multiply. So bakit hindi ako nakaka-multiply? Kasi hindi ko pa alam mag-delegate. Bakit hindi ko alam mag-delegate? Wala pa kasi kung naduduplicate. So bakit wala kang naduduplicate? Kasi hindi pa ako masyadong nakakapagturo. Why? Dahil marami pa akong dapat malaman. Di ba? So, and kailangan ko pang magkaroon ng good listening and learning attitude. So, bakit di pa ako successful? Sinong responsible? Ako. Ikaw. So tayo. Tayo yung responsible. No big dreams, no big income, no big network, didn't multiply, didn't delegate, didn't duplicate, didn't teach, didn't learn, didn't have GLLA. Who's responsible? Why? You. Wala po tayong ibang pwedeng sisihin sa buhay natin, whatever nangyayari sa buhay natin, tayo lang. Tayo lang yun. So, wag lang po nating i-reinvent yung wheel. Bakit po natin i-reinvent yung wheel when we don't have to? Pag bilog ang gulong para tumakbo. Hindi po tatakbo ang gulong pag square yan or triangle. So, bilog ang gulong, patakbuhin natin siya ng bilog. Huwag nating tayong mag-reinvent ng wheel. And then, we are the creator of our own destiny. Okay? Mga mentors, kailangan lang po nating mag-focus talaga sa proseso. Alamin po natin ano ba talaga yung deepest why natin, why we're doing the business with IM Worldwide. And we should give ourselves the timeline. Baka naman, uugod-ugod na tayo, nandoon pa rin tayo sa duplication. Bigyan po natin ng timeline yung sarili natin. And wag po nating kalimutan
na mag-trust sa proseso. May proseso po tayo. Lahat po ng ginagawa natin with I Am Worldwide, may proseso po. So, kailangan lang po nating dumaan sa proseso. Kailangan lang po natin talaga, deepest why, focus on our goals. And kung kailangan talaga magkaroon tayo ng dream board, we have to do it. Success doesn't come to you. We go after success. Hindi yan lalapit sa atin. Katulad nga ng sinabi ko kanina, hindi success yung tawag nanalo ka sa loto, successful ka na. No, that's not successful. Actually nga po, yung mga nanalo sa loto, karamihan sa kanila, naghirap din ng bandang huli. Dahil wala silang tamang mindset, wala silang tamang attitude pagdating sa buhay. Kailangan din po kasi natin magkaroon ng financial literacy. So, kailangan po nating mag-dream big talaga. Dream big. Yun po. And kung naniniwala tayo kay God na walang imposible, dream bigger. Dream bigger po tayo. So, ito nga po yung sinabi ng Matthew chapter 19 verse 26, with men this is impossible. So, impossible. Kung feel natin imposible, but with God all things are possible. So, yun po yung doon tayo mag-trust. Yun yung pagkatiwalaan natin. Yun yung paniwalaan natin. Maniwala tayo na walang imposible sa mundo. Pero nakasalalay pa rin sa atin. Sa atin lang po, hindi sa ibang tao. So yun lang po. Thank you so much. And thank you po kay Mother Mens Naomi. Thank you po kay Father Mens Edward. Thank you po sa ating host. Oh my God, sino ba yung host natin? Mary Grace Mens. Mens Mary Grace. Thank you so much. And my name is Normelin Villarmanhao. I am an agent of hope and I am worldwide. Thank you po. Ayan, thank you po Mentor Normilin. Grabe no, na on the spot. Iba talaga po pag marunong ka talaga sa business, kahit on the spot ka talagang meron kang ibibigay na learnings. Grabe po no yung importance talaga ng attitude sa business talaga no, and yung positive mindset, talagang dapat meron tayo nito. At malaking tulong sa atin para mag-grow at para makuha din natin yung big dreams natin. So yun mga mentors, thank you po ulit Mentor Normilin ha. Sobrang appreciate po naming You're lahat na welcome po. kayo po yung nag-speaker po. Ngayon po mga mentors, baka po meron kayong questions and or mga takeaway. Pwede po tayong mag-speak po. Ayun, Sino po Mens. mentor? Picture muna tayo, Mens. Okay Ay lang. sorry, nga pala. Picture muna, sorry. So, sige, Go po. dalawan kayo. So, ayun, thank you so much, Mentor Normelin, no, sa pag-guest mentor, no, so OTE si Mentor Normelin. So, thank you so much po. At least dahil sa pag-guest mentor ni Mentor Normelin, so natuloy yung ating training, no, so hindi nasayang yung pag-attend ng lahat. Ayun, thank you so much, Mentor Normelin. So, galing na. You're So, welcome po. malayo pa si Mentor Normelin, pero ang layo na niya sa kung paano siya Malayo nagsimula na. noon, no. So, ang galing na niya magsalita. So, na-overcome niya na yung takot niya. Kasi dati sa Nueva Ecija, nung umuwi siya, pinagsasalita namin siya. Hindi siya nagsasalita, nahihiya siya doon eh. Pero ngayon dito, ang lupit na eh, no. Parang ano na siya eh. Ay. Ah, Grabe. So, ang galing ng ng improvement ni Mentor Normelin. So, ayan, peace sign po kayong dalawa, Mentor Mary Grace and Mentor Normelin. So, peace sign po tayo and smile. So, talagang nagpapapush lang talaga, no? Kailangan lang talaga natin magpatulak. Ayan, si Mentor Normelin naman yung kulang ko. Sa po, solo. Okay. Ayan, 1, 2, 3, smile. And so, alam na ang next. So, ang next natin is gallery review. So, sumakay mag-open cam po. Pa-open cam tayo and smile po tayo. Hindi natin alam kung saan po tayo. Ayan. So, dito yung mga magaganda nating leaders, no? Ganda tingnan. So, 1, 2, 3, smile. Ayan. Inisig morning kila Mentor Lisa and Mentor Tess and Mentor Naomi. Manalansan, no? Ang ating mother diamond. And sa lahat, inisig morning. So, second slide. So, may naka-open cam pa rin. So, smile lang tayo in peace sign. 1, 2, 3, smile. Ayan, so balik po sa'yo, Mentor Mary Grace Simanes Noda. Ayan po. Ayan, balik po ulit tayo. Kung sino po yung may mga questions and or takeaway po, pwede po kayo mag-raise ng hands.
Meron po ba? Ayan, si Mentor Mark Idanan. Balik po ulit Ayan, natin kay ituloy-tuloy na natin mga mentors, no? So, dito tayo. So, kasi sobrang nakarelate kasi ako sa mga binagsak ni Mentor Normilin. So, hindi naman tayo magki-question kasi talagang wala naman ako maitatanong na kay Mentor Normilin. So, ano lang, take away lang. So, meron kasi ako, ang dami kasi ang gustong-gusto ko lahat ng binagsak niya, lahat talaga nakaka-relate din ako, nakakakuha ako ng maraming mga panibagong learnings and wisdom, di ba? So, ang pinaka tumatak sa akin, doon yung sinabi niya na don't be afraid to fail, na in-example niya pa si Jack Ma na nag-try siya mag-apply, nag-aral siya ng Harvard tapos nag-try siya mag-apply sa KFC. So sa 24 applicant, so siya lang yung hindi na natanggap. Pero hindi siya nag-quit, di ba? Tuloy-tuloy lang siya hanggang sa maging successful siya. Kasi tama si Mentor Normelin kasi na lahat naman na naging successful talaga is dumadaan din naman ng struggle yan. So, nakaranas din ng failure yan, pero hindi nila tiningnan yun, hindi sila nag-stay doon. So, gumawa sila ng paraan para ma-overcome yun. And doon sila naging successful. Ang minsan kasi sa atin, ang iba, kapag dumadaan sila ng struggle, minsan sumusuko na sila, humihinto na sila. Hindi kasi nila alam na part yun talaga ng success eh. Kasi alam niyo po ba, ang mga tao kasi nakikita natin na successful, akala natin yun na yun. Kasi nakikita natin sila successful, yun nakita natin na successful. Na para example natin si Mentor Naomi Manalansan, di ba, diamond siya. Ang nakita lang natin, yung result na diamond siya. Pero hindi natin nakita yung story behind. Hindi natin alam yung mga struggle na pinagdaanan niya, yung mga sacrifices niya para maabot kung nasan man siya ngayon. Di ba, yung mga successful tao, kung kukunin mo, titingnan mo yung mga uh, story ng buhay nila, doon mo makikita na grabe pala tong taong to, ang hirap pala ng pinagdaanan niya. So kasi tayo, ang nakikita lang kasi natin, yung success nila, yung result nila, pero hindi natin nakita yung pinagdaanan nila, hindi natin alam na normal yung struggle talaga na pagdadaanan natin yan. Tayo, sumusuko na tayo kasi ay, ano yan, yung pagiging diamond para lang sa mga, ano yan, para lang sa mga magagaling yan, para lang sa mga top mentor yan. Hindi po. Nagda-diamond sila karamihan dahil sila yung nag-stay. Isa doon sa pinaka na, ano ako doon sa, yung napakinggan ko si Mentor Patsy, tapos napakinggan ko si Mentor Ikay. So kasi nakita ko doon, tatlo sila magkakasama nung una pa lang. Grabe no, tapos makikita mo yung mga itsura nila nung panahon na nag-start sila, nasa bus sila. Pero makikita mo ngayon silang tatlo, sila Mentor Patsy, Mentor Ikat, at Mentor Christian. Silang tatlo puro diamond kasi sila lang talaga yung nag-stay. Di ba? So kailangan lang talaga natin mag-stay kung anong struggle man yan, lagpasan natin yan. Kasi talagang doon tayo papunta eh. Dapat kasi nakikita mo dito yung endpoint mo eh. Yung vision, kailangan may vision tayo dito. Kasi si Mentor Patsy, di ba? Nursing yon. Tapos, ano pa siya, nininegative pa sa mga kasamahan niya na kung nag-nursing ka, dapat kumikita ka ng 300,000 dito sa ibang bansa. Oo, kumikita ka ng 300,000, pero yun na yun. Yun na yung 300,000. Pero dito, kumikita man sa monthly, kasi nag-start pa lang sa kumikita siya ng 17,000 o 5,000 per week o per month. At least meron siya nakikitang bisyo na ito, ngayon lang to. So nakikita niya na darating yung time na makukuha niya yung time and financial freedom pag na-build up niya yung team niya dito sa I Am Worldwide. So long term kasi yung tinitingnan niya. So may goal siya, may pangarap siya. Meron siyang talagang nilook forward. Hindi kagaya doon sa kung nursing siya, tapos 300 a month, yun na kasi yun eh. Fixed na doon eh. Ang inaantay mo na lang hanggang sa retirement mo eh. So yung mga natutunan ko sa pakikinig ng mga speaker. And isa pa sa sinabi ni Mentor Normelin, yung duplication. So, duplication is the name of the game. Kasi kahit gaano ka pa po kagaling mentors, kapag wala kang na-duplicate, at the end of the day, ikaw at ikaw pa rin, di ba? So, wala kang pinagkaiba sa no work, no pay. So, pag nagkasakit ka, wala kang income kasi wala kang na-duplicate. So, tandaan po natin, duplication is the name of the game. So, pag na-duplicate tayo, di ba? Pag na-duplicate tayo, so, mag-delegate din tayo, so, multiply tayo hanggang sa magiging leverage tayo. Doon natin makukuha yung time in financial freedom pag na-leverage tayo. So, ibig sabihin ng leverage, so parang pinaparami mo yung sarili mo sa pamamagitan ng ibang tao. So, ayun lang po sa mentor. So, thank you so much, Mentor Norbelin, sa ang daming learnings and wisdom. Ayan, thank you po, Mentor Mark. Ngayon po, meron Thank you, din Miss si Mark. Mentor Caroline po sa Piandante. Sige po, Mentor, unmute na lang po. Mentor Caroline? Ayaw. Ayan po. Ayan.
Na-unmute na kanina. Ayan. Okay na. Ayan. Ayan. Maraming pong salamat sa aking nanay mentor. Siya rin po yung dahilan bakit po ako nandito sa I Am Worldwide at saka siya po yung talagang take away ko lang po na nag-push sa akin kung bakit handito pa rin ako at nananatili pa rin ako dito kasi dun sa isang sinabi niya na yung mga failures talagang kasama sa success yan at saka kailangan wag kang mag-quit. Alam ko po na 3 times ako na nagtangkang mag-quit. Parang pa-fail na talaga. Pero siya yung nag-push sa akin na wag mag-quit. Sinabi niya sa akin na lahat ang corporation magsasucess, kami magpapatuloy. Pag ikaw ang nag-quit, doon papasok talaga yung failure. So, thankful po ako sa aking mother mentor kasi talagang hands-on siya sa mga leaders niya. At saka she makes sure na tinuturuan niya kami. Andun lahat yung sinabi niya, yung duplication, yung yung teaching para matuto kami, andun lahat 'yon. Hindi siya nawawala behind us. So, question ko lang, Mother, hindi ka ba nahihirapan sa amin? Pag sinabi kong hindi normal yon. So, normal is nahihirapan ka. Pero, part pa rin yon nung business na ginagawa natin na mahirapan ka. Kasi, sa pagkuha ng success, wala ngang madali. Lahat dadaan sa hirap. Kahit sino naman na nagsisimulang mag-build ng organization, mahirap siya talaga. Pero ang importante nga is, ginagawa mo yung part mo bilang leader, nagtuturo ka, isinishare mo yung knowledge mo, nagduduplicate ka, nagde-delegate ka, pinusunod mo yung ladder of success, and then, asa na ba tayo doon? Yun ang tanong eh. So, asa na tayo sa ladder of success? So, pag sinabi kong hindi ako nahihirapan, hindi yun normal. So, normal mahirapan. Pero ang importante, yung hirap, hindi mo question. Kasama kasi yan, sabi nga ni Mentor Ed, sacrifice kasi yun. Yung hirap is kasama sa sakripisyo mo para makuha mo kung ano yung gusto mong makuha. Success, time, and financial freedom. So, okay lang yun. So, sabi nga, yung hirap is isa sa mga challenges na kakaharapin mo sa paggawa mo ng business with I Am Worldwide. So, ang tanong, paano mo i-view yung challenge? Sa kailangan yung challenge, i-view natin siya as opportunity to grow. So, yun lang yun. Mag-grow tayo. So, pag nag-grow kasi tayo, hindi natin iintindihin kahit ano pang negativity na makakaharap natin along the way. Pag positive lang tayo, positive, doon tayo pupunta. Wala tayong pupuntahan. Yun lang. So, yun lang, Mens. Thank you po, Mother. So, siguro mawawala lang yung nararamdaman ng hirap pagka yung na-duplicate mo na kami at saka pag nag-grow na kami. At pagka lahat ng tinuro mo na sa amin na kuha na namin. So, with that, thank you very much. Ayan. Dagdag ko lang, mawawala lang yung hirap pagka nakuha nyo na din yung success. Yun. Pag nakuha nyo na din yung success, yun, wala na yung hirap. Ayun. Thank you po. Ayan, salamat po, no? Salamat po sa mga takeaway po. And tawagan din po natin si mentor, mother mentor po natin, Mother Naomi. Mens? Nakapagsalita na po ba si Hazel? Hindi pa. Hindi pa po. Parang nag-chat siya kanina. Ay, sige po. Wait lang po. Mentor Hazel? Ayan, amazing morning po. Ayan, sir. Ayan, so thank you po kay Mentor Normilin no, sa kanyang buhay at sa ating host na sobrang, ayan, lupet. Ayan, so meron lang po akong take away, Mentor Normilin. Ayan, yung paano niya tayo tinuturuan kanina about sa ladder of success, no? So alam naman natin pagka akit tayo ng hagdan, hindi siya easy, step by step.
So habang nag-ano po siya kanina, nagtuturo po siya sa atin, nakikita ko yung step by step din na dinadaanan ni Mentor Normie din, no? It's all about passion and hardworking po, no? Ayun. So, clear po ba ako, mga mens? Yes, Mens. Yes po. Yes, Mens. Ayan, nawala na. Mahina ang signal niya. Mahina. Wait po natin si Mentor Hazel lang po Ayan, Mentor Hazel. Wala na po. So mahina po talaga ang signal ni Mentor Hazel. Mentor Hazel. Ayan, sige, Mens. Ako po muna yung magsasalita. Sige po, Mens. Ayan, thank you so much po, no, sa lahat ng mga naka-attend for today. No, at yung mga uma-attend talaga everyday, no. So saludo ako sa inyo kasi ano yon, sacrifice yon, yung time nyo. Don't worry kasi lahat ng mga time na binibigay nyo para sa business is lahat din naririnig sa mga top mentors, no? And totoo nga, bayad naman talaga lahat ng mga sacrifices na binibigay mo dito sa business, no? So, ayan na mentors. Unang-una, mag-thank you tayo kay Mentor Normalin, no? Thank you tayo sa chat box kasi nag-yes mentor attitude si Mentor Normalin. So, ganito siya mentors, no? So, kailangan talaga, prepare talaga tayo mentors, as always. Kasi, syempre, kung alam mo yung mga topic, hindi ka makakatanggi mag-yes mentor, attitude, tama. Pero pagka hindi mo alam yung topic, malamang talaga magre-reasonable ka or magre-reason out ka para hindi ka makapag-speak or makapag-post, tama. So, yun. So, number 1, hindi lang po talaga tayo dapat taga-attend lang dito sa Team Conquerors. Kailangan maaral niyo yung mga topic natin. Okay po ba yun? Para at least pag ikaw yung na-assign, hindi yung, ay, wait lang. Diba? So, kailangan lahat tayo, responsible tayo dun sa magiging topic. Bakit? Kasi, ikaw din mismo magkakaroon ka ng leader pagdating ng araw. So, mas maganda rin na kabisado mo na yung topic kasi para at least nababagsak mo na rin sa mga leaders mo. Okay? And at the same time, wala akong nakitang top mentor or naging successful dito sa IM na hindi marunong mag-speak. So kung gusto mong maging successful sa IM, eto, practice nyo na to. Maging practice nyo to. No? Kaya, yan, pagka yan, isa yan sila Ate Normally, no? Pagka message mo, talagang yes mentor attitude. Kaya mapapansin mo rin to, sa lahat ng mga mentors na laging nag-yes mentor attitude, ang bibilis ng resulta. Pero tingnan mo, yung mga laging nagtatanggi, laging ang daming excuses, ang tagal ng resulta. Nakita ko talaga yun. Ayan. So, nakita talaga natin na mabagal yung nagiging resulta pag yung mga mentors ay hindi nakikinig. No? Or nakinig ka sa isang araw lang, 1 week lang, 1 month lang, tapos next, wala na. No? So, kung gusto mo ng resulta, kailangan always yes mentor attitude and consistency is the key talaga, mentors, no? Tama yung sinabi ni Mentor Mark Idanan dun sa mga sinabi niya. Actually, tuwan-tuwa ako kay Mentor Mark Idanan, no? Kasi dati, pag nakakausap ko siya, ang mindset niya lang, okay na makakain sila ni Mentor Johnny Lin 3 beses sa isang araw, yung magkakasama sila sa buhay, magkakasama sila, okay na yun, no? Pero ngayon, pag nagsalita si Mentor Mark na talagang yung knowledge and wisdom din na binabagsak niya, may laman di ba? Hindi na 3 beses sa isang araw natin yung kakain, di ba? So, nakikita natin yung pagbabago talaga, life-changing talaga, mentors, no? Kaya, wag lang kayo pasok lang ng pasok dito. Kailangan yung training, absorb, and apply. Application. Application is the key, mentors. Yun talaga, dun talaga yung labanan. Application is the key. And of course, no, thank you so much kay Mentor Mary Grace, no? Ang lupit din mag-host. Ayan. Ang lupit mag-host si Mentor Mary Grace. Grabe yan, no? Umaga at gabi, walang pinalalagpas na training yan. No? Kaya kailangan
tuloy-tuloy lang kasi pagdating ng araw, hindi talaga malaban na maging successful to si Mentor Mary Grace. And yung iba po, no, ganito mentors, lahat ng mga nakapasok dun sa GC ng speaker and host, paki-check po, please lang po, parang awahan nyo na. Paki-check po kung nailagay ba yung name nyo o hindi. Aralin nyo and i-schedule nyo kung kayo yung naka-assign mentors. Kasi para sa inyo din yun, hindi yun para sa core at sa akin. Para sa inyo po yun, para mas gumaling po kayo. Hindi siya para matuto ako, no? Para po sa growthness nyo po yun at ng bawat isa. So kung ikaw hindi ka pa na-assign at gusto mo mag-speak, mag-message lang po kayo sa core or sa akin para may assign po namin kayo as host or speaker. So don't worry dun sa mga bago na first time mag-i-speak, hindi po namin kayo isasalang agad as speaker, host po muna. No, step by step naman, don't worry. So, ayun no, dito, kung need po ng mga help, no, nandito lang po kaming mga core. Message nyo lang po kami, no? Don't worry kasi dito naman sa team natin, Team Conquerors, tulungan naman po tayo. So, wag po mahihiya. So again, thank you so much, Mentor Normally, no, sa napakalupit na pagbabagsak, no, sobrang talagang detailed and sobrang maintindihan mo yung dito yung training, no, talagang pinag-aralan. So kahit sabihin mong on the spot, pero alam niya yung topic niya. Kasi nga, pinag-aralan na, hindi lang ngayon, matagal na niya pinag-aralan yung topic. So with that, thank you so much again, Core Conquerors, and Mentor Normeline and Mentor Mary Grace. Thank you po. God bless everyone. Ayan, thank you po, Mother. Salamat din sa... Ayan. Thank you po. Thank you. Ayan si Mentor Hazel, Hannah. Hannah Hazel, may sasabihin po kayo? Ayan, thank you po Mentor Mary Grace. Nawala po kasi yung net, biglang nag-loading. Biglang nag-shout on. Ayan, so tutuloy ko na yung takeaway ko. Thank you po Mentor Narmelin, no? Ayun, sabi nga dun sa tinuro niya, di ba, lagi tayo magpo-focus dun sa yung process, hindi dun sa end result. Kasi, di ba, madalas nga, lagi nilang sinasabi, si Mentor Normelin, supper na yan. Lagi dun nakatingin kung ano yung mga nakukuha nilang award or nakukuha nilang mga blessings dito sa, ano natin, no, sa business. So, yun nga, sa behind, talagang, di natin nakikita yung mga pagod, hirap, at sacrifice nila. So, thank you po, Mentor Normelin, no, talagang, it's a normal kasi may mga proseso tayong pinagdadaanan. Pagka sample kapag nag-failed, laging kinocongratulate ng mother conqueror natin na congratulations, nasa tamang process ka. So yun yung pinaka-ladder na success natin, no, na pinagdadaanan. Kaya yung iba talagang dumadating yung weakness, pero yun nga, with the times na weak yung faith dun sa ginagawa nating business, no, nandun din yung pagtuturo sa atin paano maging mas matatag palalo para makapag-step dun sa ladder, no? Tsaka yung right mindset din kung paano tamang pag-iisip kung ano yung ginagawa natin kasi nagsisimula talaga po siya sa isip. Yung naka-formula na sa iyo mga bagay, naka-settings na sa atin, talagang yun po pala talaga yung pinaka-step na gagawin natin. And the way we see things, that is who you are. Paano yung thinking po natin. So, kanina, binagsak yung knowledge and paano din yung mga character natin sa bawat ginagawa natin. And yung challenges, see always as a growth. Ayan. Kapag tina-challenge, kailangan nakikita mo din, yun yung opportunity pala talaga na mag-grow ka. So, siyempre, pag akit ng hagdan, hindi yan habang pataas ng pataas, pahirap at pabigat ng pabigat yung akyat mo. So, thank you po, Mentor Narmelino. Ang ganda ng bagsakan, tsaka talagang maintindihan mo. It's all about heart, passion, and hardworking po. And thank you po sa host. God bless po. Ayan, salamat po, Mentor Thank you, Hannah. Mentor Hannah. Tawagin ko po si Mentor Edward po. Lasdakan, yan po. Hindi pwedeng hindi magtatanong yan. Siyempre kasi ano naman yun eh. Kumbaga, ano na yun, part na yun ng team natin dalawa. So, congratulations no, sa pag-yes mentor. Na-nervous na ako. Actually, ano man?
Na-nervyos niya ako. Sabi sa akin, akala ko kung ba't niyo ako tinatawagan, mag-i-speaker pala. Hindi. Ito kasi ang maganda mga mentors, no, pagdating sa kailangan po pagdating actually ako po yung tinatawagan ng ating mentor speaker ngayong araw na to. Kaya lang sabi ko kung ako na naman ang sasalang, sabi ko, ako na naman ang masasanay, matututo, gagaling. Sabi ko hindi. Dapat maghindi ako and then hanap ako ng taong po pwedeng mag-replace na kung saan sabi ko meron naman tayong mga mentors na may yes mentor attitude kaya importante po talaga yung yes mentor attitude. At the same time, build your relationship with your leaders. Kasi at least katulad niyan, dahil po build up po yung relationship namin ni Mentor Normelin. Isang tawag ko lang kay Mentor Normelin. Alam ko naman na hindi siya busy. I mean, busy siya kasi day off po siya. Pagka day off po siya, nasa bahay at may ginagawa. Pero dahil may yes mentor attitude po si Mentor Normelin, nag-yes po siya. Hindi siya nagsabi ng hindi. Kasi alam ko naman po, paborito niya yung topic. So why don't I delegate? So papasok naman po tayo doon sa YouTube Dreams. Di ba? Yung ladder of success. So kung ikaw po is nagturo nag-umpisa na matuto, yung in-apply mo talaga yung ladder of success, yung YouTube Dreams. Kaya nga po, andali po natin na pa-speak si Mentor Normelin. At the same time, mayroong willingness po yung mga leaders. Kaya po sa mga nandito, try din po ninyo talaga na, sabi nga ni Mentor Naomi kanina is, try nyo pong i-absorb din yung learnings, hindi po a-attend lang tayo. Kasi kung a-attend tayo and then hindi natin i-apply, wala pong mangyayari. Hindi natin makukuha ang big dreams natin. Kaya nga congratulations kay Mentor Normelin kasi talagang kung iisipin po, nakapag-duplicate na ako, naka-multiply na ako. Ang ano na lang po is, katulad nga sinasabi, malayo pa kami, pero malayo nang narating, which is applicable po talaga kay Mentor Normelin. Ang galing po, no? So, ang question ko na lang. Ayan, may question, ano? Kala mo wala nang question, hindi po. Ang question ko is, actually, advice lang po doon sa... Kasi, kung titignan niyo po kasi si Mentor Normelin is, bago po natin naging leader si Mentor Normelin is talagang tag dito, na IBP natin siya, 1.5 years na niligawan po natin. Na ibig sabihin, para maging leader, mag-sign up. Pero hindi ko po ina-expect na magiging isang leaders po talaga si Mentor Normelin. Kasi po sabi niya nung una, wala akong kilala. Bakit ako papasok dito? Kaya lang ako papasok kasi gusto kong kumita. Yun lang gusto ko business. Pero ito ang galing po, no? So, ano po yung mindset ninyo from dati na wala naman akong kaibigan, wala akong koneksyon, mahiyain ako. Sabi mo pa nga, ang pinag-uusapan natin, ang pangit ko nga eh. Mens, ang ganda mo pagdating sa Actually, hindi naman po yung words na sinabi niya na ang pangit ko, no? So, kumbaga, wala siyang confident na kapag humarap sa salamin, na masabi niya yung sarili niya, maganda siya. Pero ngayon po, pag tinanong mo yan at humarap sa salamin, anong sasabihin niyan? Ang ganda-ganda ko. Di ba? Ganda-ganda sa sarili. So, ang question ko is, paano mo po i-advise mga nandito pagdating po sa mindset at pagdating din po sa pagbibuild ng team? Ayan, maraming salamat. Ayun. Nung una kasi, sabi ko nga, actually totoo naman yun. Wala naman talaga akong limited ang friends ko, na close ko talaga. And I don't like rejection. So, hindi ako magta-try mag-offer sa mga kakilala ko because ayaw ko ma-reject. Masama loob ko pag nare-reject ako. Totoo yun. Masama loob ko pag i-reject ako ng tao. Kaya hindi ako lumalapit. So, nilimit ko yung sarili ko sa few people lang na po pwede kong kausapin, pwede kong lapitan. Pero, sa I Am Worldwide, makinig lang tayo. Attend tayo ng training, aralin natin lahat
sabi ko nga kanina, huwag tayong mag-filter kung ano lang yung gusto nating aralin. Aralin natin siya lahat. Kasi yung totality ng business, hindi ka lang bibigyan ng magandang income, hindi lang tayo binibigyan ng magandang produkto. Binabago yung mindset natin, binabago yung pagkatao natin. Tinuturuan tayo to be our better selves, to be our best selves. So, kailangan lang talaga natin na yun, attend ng training, panoorin natin lahat ng video kung may time lang tayo. Alam nyo po, sa napapanood kong mga success stories ng mga tao, they invest time to learn everything dun sa kung ano yung ginagawa nila. Kasi po, pag hindi tayo nag-invest ng time, hindi tayo matututo. And then, pag po narinig natin kung ano yung dapat nating gawin, we have to apply. Kailangan nating gawin. Kasi pag inalam lang natin, hindi natin ginawa, baliwala lang din yun. Hindi din natin makukuha kung ano yung gusto nating makuha. So, inaral kong mag-present, and then inaral ko yung ABC to Success, inaral ko yung Ladder of Success, You to Dreams, Bakit I Am, Why I Am, inaral ko yung networking, inaral ko yung business presentation, inaral ko yung The Power of You, ano pa ba? Yun yung mga inaral ko para lahat ng kakaharapin kong tao, alam ko kung paano ko sila haharapin, paano ko sila i-encourage to do the business o i-try yung produkto. Paano ko i-present yung sarili ko sa kanila. Kasi kailangan maging better version ako ng sarili ko para ma-present ko yung sarili ko sa ibang tao. Kailangan kong i-develop din yung sarili ko. And I Am Worldwide ang nagturo sa akin na alisin ko yung mentality na may kulang sa akin dahil hindi ako nakatapos. Kailangan alisin ko yung mentality na yon. Kasi hindi basihan sa success ng isang tao kung may natapos ka ba o wala. Hindi basihan sa success ng isang tao kung may mayaman ka ba o mahirap ka, kung may pinag-aralan ka ba o wala. Kasi depende yun sa effort na ibibigay natin. Depende yun sa mindset na ibibigay natin. Depende yun sa success natin. Yes po, tanggalin yung insecurities. So, tanggalin natin yung mga takot natin. Tanggalin natin yung mindset na may sasabihin yung ibang tao na pangit kung ano man yung ginagawa natin. Kasi noon pa, before I Am Worldwide, sabi ng husband ko sa akin, you do good, you do bad, people are gonna say something. So, wag nating intindihin kung ano yung sasabihin ng ibang tao kung wala din naman tayong inaagrabyado. Kung alam din naman natin na kahit papano yung ginagawa natin is nakakatulong dun sa mga tao. Nakakatulong sa mga tao yung produkto natin, nakakatulong sa mga leaders natin yung business na ginagawa natin. Kaya, dire-diretso lang po tayo. Tanggalin natin yung mindset ng takot dahil yung takot, yun nga, guilty ako dyan. Yung ang dami kong analysis paralysis, yung ang galing kong mag-analyze ng mga bagay-bagay talaga. So, ang nagiging tendency, nag-worry ako. Sabi nga nung husband ko, bakit ka worry ng worry? And ito sa isa sa pasa ng pag-aralan ko, don't sweat the small stuff. Kasi, anything around us, wala tayong control dyan. Ang control lang natin yung sarili natin. Sabi nga, ang control natin is how we are gonna react to everything. So, kailangan doon lang tayo magpo-focus para diretso lang tayo. Huwag nating intindihin sasabihin ng tao. So, diretso tayo. Ang goal mo, ano bang goal mo? Ano bang deepest why mo? Ano bang vision mo? Ano bang gusto mong marating? So, dapat focus tayo doon and dapat malinaw sa atin yun. Para alam natin kung paano natin kukuhanin step by step yung ladder of success natin. Kasi, alam nyo, sipag lang, tamang mindset, magbigay ka ng time and effort, lahat po ng tao
posibleng maging successful. Nasa sa atin po lang talaga yun. Ang dami kong napanood na mga tao from rags to riches. Kung nakaya nila, kaya din po natin yun. Kasi pare-parehas lang naman tayong tao. And huwag po natin kalimutan, offer lang kay God. Kasi siya yung magli-lead sa atin ng right way. Siya yung magli-lead sa atin ng tamang direksyon. Kasi pagka hindi natin ino-offer sa kanya lahat, ginagawa lang natin yung mga bagay-bagay dahil gusto lang natin. Wala rin yun eh. Kailangan talaga siya muna because siya ang magbibigay talaga sa atin ng kung ano yung gusto nating marating. Kasi siya din yung mag-guide sa atin. Kaya, yun lang po mga mentors, dire-diretso lang, know our deepest why, know our purpose, kasi importante kung alam natin yung purpose natin sa buhay. And then, kung bakit tayo nandito sa IM Worldwide, and then motivate natin yung sarili natin para ma-build din natin yung self-confidence natin. Kasi pag na-overcome natin yung fear, ay mga mens, dire-diretso yan. Dire-diretso siya talaga. So, yun lang po mga mentors. Thank you so much po. Thank you so much, Mentor Eds. Ayan, salamat po. Thank you, Mentor, sa lahat po ng inyong na-share sa atin. Ngayon po, meron pa po ba o mag-closing na po tayo? Closing prayer. Wala na po. So, yun, Mens. Thank you po ulit. Thank you po sa lahat ng umaten. Thank you po, Mentor Normilin. And thank you, Mother Mentor po and sa lahat ng core po ng Conquerors. Ngayon po, nag-start tayo ng manalangin and mag-close po ulit tayo ng prayers po. Okay lang po ba, Mentor Caroline, na kayo po ang mag-prayer po? Okay po. Thank you po. Let us bow our heads and feel the presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you for today na binigyan po kami ng magandang wisdom and learning through our Mother Mentor, Normilin Hawk. Salamat po dahil binigyan mo po siya ng kaalaman para mapag-aralan ang mga bagay na dapat naming matutuhan. Salamat po sa buhay na kaloob mo sa kanya at sa bawat isa na nandito ngayon. Thank you, Father God, for everything. Alam ko po, ikaw ang dahilan kung bakit nandito kami. Ikaw po ang nag-lead sa amin at nag-guide sa amin sapagkat ginawa mo po kaming instrumento upang maabot namin ang mga taong nangangailangan through our product na Amazing Pure Organic Barley. Alam ko po na nililid mo kami sa mga taong dapat naming lapitan upang maabot namin at matulungan namin sila sa kanilang mga health issues. At ganun pa man, ikaw rin po ang naglilid sa amin para magkaroon kami ng financial and time freedom para magawa namin ang business na ito. Marami pong salamat, Ama, sapagkat ang lahat ng ito ay aming itinataas sa iyo. At marami pong salamat sa lahat for everything. Ang lahat pong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you po. Mens, mag-ano tayo? Mag-thank you po tayo kay Mentor Normilin po. Thank you, Mentor Normilin. Thank you, Mentor Normilin. Thank you, Thank you, Mentor Mentor. Mary Grace. Madam Naomi. Thank Thank you, Mentor Normilin. Thank you, Mentor. Thank you, Mary Grace. Thank you po, Mentor Mary Grace. Team Diamond Thank you, Mentor Mary Grace. Thank you sa lahat. God bless everyone. Thank you, Mentor Normilin, Mentor